Isinisisi ngayon ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno sa maagang pamumulitika ng kasulukuyang administrasyon ang paghina umano ng ekonomiya ng bansa. Bukod pa ito sa maling umanong alokasyon ng pondo, maling prioridad, mahinang pagpapatupad ng mga proyekto at programa at higit sa lahat, korupsyon. Madeline Villar Moratillo sa balita. Every president should think of his term, 6-year term, no re-election. Kung bibilangin mo yun, kung ako presidente, bilangin ko yung araw na yun na every day, ito, huwag mo, kalimutan mo na kung sino magiging next president. Hindi mo naman responsibility. Sabi ng ekonomista at dating kalihim ng Department of Finance na si Benjamin Diokno, ang maagang pamumulitika ang dahilan kaya humihina ang ekonomiya ng bansa. Sabi ni Diokno, dati kabilang ang Pilipinas sa fastest growing economy sa Southeast Asia. Nakita naman ninyo yung mga graph nito. Approximately 4th quarter of 2023 nagkaroon ng nilaunch yung pirma. Alam niyo yung pirma, di ba? Charter change na papunta ng form government natin, magiging parliamentary or extended term ng you know, bumagsak na agad reaction tao yun. Parang nawalan sila ng confidence. Bakit pa bumubulitika this way? Noong unang quarter ng 2022, ang growth rate ng GDP sa bansa nasa 8.1% at ngayong second quarter ng 2026, bumagsak ito sa 2.3%. Ilan pa anya sa nakaapekto rito ay ang maling alokasyon ng pondo, maling prioridad, mahinang pagpapatupad ng mga proyekto at programa at korupsyon. Matatandaan na mismong ang Malacanang, aminadong nagkaapekto talaga kaya bumagal ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa dahil sa nabunyag na lawak ng korupsyon sa pamahalaan. Admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Maging ang World Bank, una na ring sinabi na malaki ang naidagdag ng alegasyon ng korupsyon kaya bumagal ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Pinuna rin ni Diokno ang panukalang pambansang pondo para sa 2027 na malaking halaga na kalaan sa ayuda. Sa halip aniya na sumentro ang national budget sa mga proyektong pangkaunlaran, mas tutok ito sa ayuda na delikado lang sa pamumulitika. Kasi hindi ko pa na-evaluate natin mga additional ayuda sila. So, let's say na that totals about 100 billion. Dapat i-offset na yun, di ba? Saan ako kukuha ng pera para magbigay ng additional na ayuda? So, kasi kung wala siyang ganung measures, ibig sabihin, taasan na lang natin ang deficit. Pero yung deficit, masama din yun kasi maghihirap ka ng pera. Tumas na nga yung bago yung cost natin. Maghihirap ka ng pera. So, sino magbabayad nun? Yung next generation. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.